Narito naman ang mabilis na sulyap sa ibang balita. Dumating na sa Pilipinas si Pangulong Noynoy Aquino mula sa kanyang state visit sa Thailand. Sa kanyang arrival statement, sinabi ng Pangulo na lalo na pagtibay ang relasyon ng Thailand at Pilipinas. Pinuri naman ng Pangulo NDRRMC sa pagiging alerto sa bagyong Chedeng. Bagamat hindi nasubukan ang ating NDRRMC, palagay ko naman po tama yung kanilang ibinahagi sa atin na handa tayo sa anumang pangyayari. Muling humarap si dating AFP Comptroller Jacinto Ligot sa preliminary investigation ng DOJ. Kaugnayan ng reklamong tax evasion na inihain ng BIR laban sa kanya at sa kanyang asawang si Erlinda. Narindigan si Ligot na naghain siya ng kanyang income tax return noong 2001, pero nang hingan siya ng orihinal na kopya ng kanyang ITR, walang maipakitang dokumento ang dating AFP Comptroller. I have filed my ITR in Tanay Rizal for the year 2001, Your Honor. Do you have the original copy with you, please? I don't have it right now with me. Na-aksidente ang aktor na si Matt Evans matapos bumangga ang kanyang sasakyan sa poste ng ilaw sa Project 4, Quezon City, wasak. Ang unahang bumper ng sasakyan ng aktor ay sa Public Relations Officer ng Star Magic na si Tess Bubi. Pinayuhan na nila magpahinga muna si Evans sa kanyang bahay. Sa iba pang balita, nagpa-check up sa ospital si Senador Chis Escudero matapos maaksidente sa kanto ng Igea at Maryland sa Cubao, Quezon City noong Huwebes ang gabi. Nagdamo ng galos si Escudero matapos mabangga ng isang van ang kanyang minamanehong sasakyan. Sa kabila ng nangyari, wala raw balak magsampa ng reklamo si Escudero. Hindi naman din ganun kabilis yung takbo niya. Takbo ko dahil makitid yung kalye. Kaya lang, bigla na lang ako nagulat na may ilaw dun sa bandang kanan ko. Samantala, dahil po sa hirap ng buhay, kanya-kanyang diskarte ang mga Pilipino makatipid lang. Pero paano nga ba namamaluktot sa maikling kumot si Juan de la Cruz? Alamin po sa special report na ito. Sa gitna ng mabilis sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin o inflation at wage hike petition ng mga minimum wage earner na nauwi lang sa 22 pisong allowance kada araw para sa mga taga Metro Manila, paano kaya ikangay namamaluktot sa maiksing kumot si Juan de la Cruz? Si Jonalyn isip maayos ng trabaho bilang teacher pero aminadong hirap pa rin. Kasi nagtaas lahat ng mga bilihin. Kaya kung hangga't maaari, kung hindi na kinakailangan sa pang-araw-araw, hindi na namin binibili. Pero sadyang maparaan ng mga Pilipino, gaya ng lumitaw sa survey na sinagawa ng Community-Based Monitoring System Network mula November 2008 hanggang April 2009. Ito yung panahon kung kailan pumalo ang inflation sa pinakamataas sa loob ng isang dekada. Isa sa pinakasinisi-noon ang pagmahal ng tuition at school supplies. Pero ito ang diskarte ng mga Pilipinong sumagot sa survey. 3 sa 10 Pilipino ang gumamit ng mga segunda mano o pinaglumaang uniforme at sapatos. 2 sa 10 ang gumamit ng lumang libro at nagbawas ang allowance ng mga estudyante. Meron ding nag-commute na lang imbes na magkotse, service o school bus. Pero ang malungkot, may mga tumigil sa pag-aaral o pinag-a-absent muna at may mga inilipat din sa public mula private schools. Marami tayong alam na storya na nag-aral sa public school pero did very well. Ang learning naman comes not just from the school that you came from, but dun sa bata na nag-aaral. Bukod sa pagtitipid sa edukasyon, tinamaan din ang pagkain na karaniwan ng prioridad sa budget ng isang pamilya. Marami ang umiwas sa mamahaling pagkain at sa halip ay nagpapainit na lang ng tira o kaya ibibili sa mga tindahan ng gobyerno. Meron ding patingi-tingi kung mamili ng pagkain. Nag-uulit ng ulam. Hindi na kumakain sa labas, nagbawas ng pagkain o lumiliban sa pagkain. Meron ding sa mga ani o tanim kumukuha ng pagkain. Ang ilang magulang nagbawas ng sariling pagkain. Ano yung mga dapat tanggalin or bawasan? Ang una mong aatakihin, yung mga like-to-have expenses. Yung pagkain-kain sa labas, sa mga fast food. 4,000. Pero gaano man daw kahigpit ang sinturon, may isang hindi raw dapat kalimutan, ang pag-iipon. Miski na 10 piso araw-araw, 300 pesos a month, or 100 pesos a week will help you. Para sa saksi, Ruth Cabal nag-uulat. Saksihan mamaya. Misteryosong ilaw sa kalangitan na mataan daw sa Capiz. Kampanya kontra paninigarilyo sa mga pampublikong lugar sa Metro Manila, paigtingin ng MMDA.
Bakalok sa Chami Eat and Run Relay Contest sa Lucena City, kanya-kanyang diskarte sa pag-ubos ng Chami. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi